Tumangging humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure or ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa mga maanomalyang flood control project sa Davao City. Katwiran ni Duterte, walang kapangyarihan ng ICI na ipatawag ang isang kasalukuyang congressman. Para himayin ang isyong ito, makasama natin live via Zoom si dating Senator Antonio Sani Trillanes. Magandang gabi po, Senator Trillanes. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo, kasamang Jack at kay Miss Nina at sa ating mga viewers. Yes, Senator, anong reaction nyo na inantay natin at sinabi niya noon na handa siyang humarap pero biglang last minute ay wala, no-show siya? Very typical po yan sa mga Dutertes. Ano? Magbabluff sila pero pag i-call mo, nagpo-fold eh. At ito na naman, this is one example of that. At ito, ang makikita dito ng mga kababayan natin, at sana no, mamulat naman yung mga supporters nila, na yung mga pinag-aakusahan nila, humaharap doon. Pero itong kanilang mga kakampi umiiwas. At ito, sabi ko nga, documented yung kay Pulong, 51 billion ang na-allocate dun sa distrito niya. Even theoretically, hindi mo kayang isiksik yung ganong karaming flood control projects dun sa kanyang distrito. Physically impossible to do that. Kaya madaling mahuli itong taong ito eh. And yun nga, Congressman, di ba? Marami na silang yung mga parang nagbabluff. Dati si Vice President Sara Duterte, si Baste Duterte, hindi naman din humarap doon sa boxing match nga nila ni dating PNP Chief Danao. Pero yun nga, bakit ganun pa rin yung kataas ng trust ng publiko kahit nakikita naman nila na yes, puro bluff lang pero pagdating sa time na ay hindi naman sumisipot. Ito no, doon naman sa punto na yan ay heard your conversation earlier with Congressman Ridon tungkol doon sa rating ni Sara Duterte. I agree with him, malayo pa ito. At 30s lang yung ano niya ang kanyang voter preference 30+% lang. Alam niyo nung panahon nung kay Binay noon, I think 2013, going into 2014, si Binay noon was 80+%. President in waiting na siya noon. Pero after 1 year, wala na, nag-fade na. Ganon din na nakikita ko mangyari dito sa kay Sara. Yung numbers niya na yan, naka-max na yan maximum na yan. Kasi known product na siya 'di ba? Known na 'yan. Ang mangyayari nito pag may sumibol na bagong mga muka at pag nanaro down yung list. Pag nakita nyo kasi dun sa listahan na yan, ang daming mga pangalan. Hindi naman kasi magkakasabay-sabay. For example, natatakbo si Leni Robredo, Risa Hontiveros, tsaka Bam Aquino. Isa lang ang tatakbo dyan. At doon naman sa panig ng Marcos administration, for all you know, baka magsanib puwersa yan with the middle forces, yung mga pink, yung mga dilawan. Pagka ganon, pagka head-to-head yung laban, kayang-kayang talunin yan si Sara. At malaki. Yun nga po, Senator, pag nagsanib puwersa yung dalawa, sa ngayon parang, sabi nyo mahaba pa, may panahon may pa, momentum pa na parang yung ibang analysts kasi ang nakikita nila, the only way to defeat, kunyari yung kabila, ay kapag nagsanib puwersa yung dalawang ito. Pero sa ngayon, parang magulo pa Napakagulo. Ano po sa tingin nyo? Yes. Alam nyo, talagang valid naman ho yun, yung concern niyo na parang masyadong grabing dami ng factions dito sa kabilang side. Pero bunga ng pangangailangan, kagaya yung mga nasaksihan natin sa kasaysayan, nagsasanib puwersa pa rin ultimately. At ito, sabi ko nga, kung titignan nyo, kung saan nagsimula yung mga numero ng mga Duterte, sabihin mo ng after elections nung 2016, umaabot pa nga yan ng mga 90+%. Ngayon po, nandiyan na lang sila sa 30+%, and that's a good sign. Na may mga nabubulag pa rin sa kanila,
Pero marami nang namulat. Yun po yun. Oo. And And how do you sway, sorry, Sige lang, sige lang. the undecided? No? Malaki rin, 39 ba? 39% daw yung undecided. Oo, a little less than 40%. So, malaki rin yun. Kung makuha yun ng kabilang kampo, paano po sa tingin nyo na masasway po sila? Kasi magaling talaga ang kampo ng Duterte. Dahil ngayon, kung makikita mo si VP Sara, ibang-iba yung kanyang estilo, yung itsura niya. Malayo dun sa ipinakita niya nung isang madaling araw ay nagbitiw siya ng mga salitang ipapapatay niya ang presidente and all that. Ngayon, no? anti-corruption na siya. Yes, tsaka parang malinis, ang 'di ba maganda and all that So kumbaga alam nila kung paano yung optics na kailangan ng publiko sa mga panahong ito. Alam niyo kung ako lang mag-strategize sa kabila, ipe-play niyo lang 'yon. Kumaga kahit paid advertisement pa yung pinakita niyang public meltdown noon, yung pinagmumura niya, tas yung papapatay niya si President Marcos, marami pa pong kababayan tayong hindi nakita yon. Kaya yun ang sinusuppress sila. Pero hindi na kasi mawawala yan, nasa social media na yan. Pagdating ng panahon ay lalabas yan. Pero marami pa dyan. Ito, pwedeng itong impeachment case, ipa-file ulit sa kanya. Tapos, ito, pagkakaalam ko, within the next few days, next week, may magpa-file ho ng plunder kay Sara Duterte, bunga nung confidential funds issue na kinaharap niya noon sa House of Representatives. Marami ho yan. I've seen this where they came from na napakataas, na talagang maraming bulag. Ngayon ho, maraming namulat. At by the day, marami pa pong namumulat. And ito maiba din tayo na partner din, Senator Trillanes. Ito din, isa pa sa nagsabi na handa siyang humarap pag dumating na yung time. Si Senator Bato de la Rosa na sinabi niya, sige, pag umani ICI, haharap siya. Sabi pa nga ni Robin, sasama daw siya Pero ngayon, hindi na makita si Senator Bato de la Rosa. Ano ho ang sinasabi ng inyong sources? Alam ba kayo kung nasan siya ngayon? Ang balita ho natin ay nasa Davao City siya nagtatago. At yun na nga ang ironic. Itong mga ito, kaya si Siga, nasa poder sila. Talagang inapi-api nila yung mga kababayan natin. Pinagpapapatay nga ho Di ba? Tapos ngayon, na pananagutin sila doon sa mga ginawa nilang krimen, ayan na, nagtatago. At ito lang, liliwanagin ko lang ho sa mga kababayan natin. Itong mga ito, si Duterte at si Bato, na na-issuean ng warrant, hindi po ito mga inosenteng tao, ha? Tayo po narinig natin, buhay na tayo nung mga panahon na ito, na sila yung nagpatupad nung war on drugs ni Duterte na pinapatay yung mga suspected drug addicts. Suspected lang kasi hindi nga din nag-test. Pero yung drug lord na identified ng ng PIDEA at ng PNP Drug Enforcement Group na si Michael Yang, ginawang economic advisor at pinoteksyonan ni Duterte. Ito rin yung utak nung sa Farmally, yung pagbili nung Sinovac at ito mga Pogo. Pinoteksyonan ito. Doon mo makikita na hindi talaga totoong war on drugs ito. Kung hindi, gusto nilang makontrol at mamanipula yung, mamonopolize rather, yung illegal drug trade. At the expense ng libo-libong mga pinatay na mga Pilipino. Opo, ito, Senator, sorry partner, babalik ko lang yung kahapon na interview namin si dating DILG Secretary Rafi Alunan. Sinasabi nga niya na may mga naka-embed na Chinese sa ating politics, sa lahat ng sektor. Tingin niyo ho ba? Mga sleepers, mga sleeper cells. Tingin niyo po ba, Senator, meron din talaga, yung sinasabi nila, na chismis lang naman dati na kandidato na back ng China at posible kaya itong tumakbo sa 2028? At paano natin mamumulat yung mata ng mga kababayan natin na botante na, oy, baka itong binoboto nyo ay pro-China pala? Alam niyo po, valid yung concern ni Secretary Alunan na meron ngang Manchurian candidate na tinatawag sa 2028. At yan na nga po si Sara Duterte. Pero ito yan, dadagdagan ko lang, nangyari na yan noong 2016. Si Duterte mismo is a Manchurian candidate. At nakita naman natin yung kanyang shift sa foreign policy papuntang China. Ang dami, sinuspend niya yung Visiting Forces Agreement with the US.
hindi niya inimplement yung EDCA. Ang dami. Tapos naglagay siya ng mga transmission tower sa loob ng mga kampo ng AFP. Tapos yung pagpasok ng mga umabot po ng 1 milyon na mga POGO employees daw na ang dami pong mga ano na diyan, mga sleeper agents na pinasok ng mga panahon na 'yon. Sadly, nung mga panahon na 'yon, si Secretary Alunan kakampi ni Duterte, no? I don't know kung namulat na rin siya, sana naman. Pero ganon, nangyari na po 'yan, kaya ang laki ng setback natin nung panahon ni Duterte dahil siya ay isang agent ng Beijing. Okay, naku, maraming salamat po, former Senator Antonio Trillanes, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Sana nga mamulat yung ating mga kababayan para makita nila sino yung mga nagtatago na pro-China po pala. Maraming salamat, Senator Trillanes. Maraming salamat po sa inyo.